Merong nahuli, naalala natin na parang taga DPWH nahuli doon sa bahay nitong si Vice Mayor Alma. Okay? So pinagpapaliwanag siya, bakit yung hinahabol ng batas nakuha, nahuli diyan sa bahay mo? Okay, pakinggan natin ang paliwanag dito si Vice Mayor Alma. Si Mirano noon. Paliwanag ng kampo ni Mirano, renter lang daw sa bahay niya sa Quezon City ang naarestong si DPWH Mimaropa Engineer Dennis Abagon noong November 23. Nakapagsumite naman daw sila ng mga dokumento na nagpapatunay na renter lamang ng bahay ni Mirano sa Quezon City si Abagon magmula pa noong October 3, 2024. Aminado naman si Mirano na naapektuhan siya ng madawit ang pangalan niya sa pagkakaresto ni Abagon. Yan, pakinggan natin ha. Umuo pa lang. Di umano, itong hinahanap ng batas doon sa bahay niya at matagal na daw October. So pinag-iinitan nga itong si Vice Mayor Alma dahil nga, yung doon napunta sa bahay, hindi natin malaman kung talaga bang matagal na umuupa yung doon. Diba? Masyadong coincidence Okay? Pwede naman imbestigahan yung mga kapitbahay siguro. Nakikita naman kung talagang October pa lang ay nandoon na yung kanilang suspect na hinahanap ng batas at bakit nandoon nga. Okay, pero pakinggan natin. Ito matindi dito. Itong sagot ni itong Vice Mayor na ito. Ayon nga sa balita Source Online, may plano para patalsikin ako bilang Senate President. Kinumpirma ni Senate President Tito Soto na nakatanggap siya ng isang impormasyon patungkol sa umano'y planong patalsikin siya sa puwesto bilang pinuno ng Senado. Ayon kay Soto, may ilang individual umano na kumakausap at nanliligaw sa ilang senador upang suportahan ang naturang hakbang, ngunit sa kabila ng umiinit na usapan, nananatili siyang kumpiyansa sa kaniyang panunungkulan at sa tiwalang ibinibigay sa kaniya ng kaniyang mga kapwa senador. Gayunpaman, sinabi ni Soto na handa niyang iwan ang desisyon sa kolektibong pasya ng buong Senado kaugnay ng kaniyang liderato. Kaya naman dahil nga sa balitang ito ay hindi na nga nakapagpigil pa ang ilan sa ating mga kababayan na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Ayon nga sa kanila, why not? Hopefully ASAP to win back the respect and trust in the Senate. We need Cayetano to take over. He is the most competent and highly qualified public servant. Itiwala mo na, Senador Tito Soto, ang pangangasiwa sa Senado sa taong karapat dapat. Bumagsak ang dangal ng Senado at wala ng tiwala ang mga Pilipino sa kakayahan ng pangunguna mo. Nakitaan ka ng mamamayan sa kawalan ng malalim na alam sa batas. Puro ka lang opinyon. Tama lang na umalis ka na sa pwesto mo. Hindi ka karapat dapat dyan kasi wala ka namang alam sa batas. Imbis na maging patas ka pero pinoprotektahan mo mga buhaya at yung mastermind. Ang dapat mo sanang paglingkuran ay ang mga sambayan ng Pilipino. Wala kang malasakit. Tama na. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Dito pa lang, obvious natin na lahat po ng ginagawa, lahat po ginagamit para may divert. Sabi ko nga, sikat na senador, pati nga si Vice Ganda ginamit di ba? Nagpatutsada rin yan kay PRRD. Naalala niyo pati nga si Tito Soto, ay kita nyo, di ba? Nagagamit ng gobyerno ngayon. Kung yung iba nagagamit, katulad nila Cheese, nila Bong Revilla, di ba? Nagagamit sila Jinggoy, nagagamit dahil sikat na artista, to divert, sila ang pinagbibintangan. Ito naman sila Tito Soto, sila Vice Ganda, ginagamit din pro-government para maging proteksyon ng gobyerno. Diba? Iba rin kasi pagka nadadivert mo. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag tayong papayag dahil marami pang lalabas na mga balita para hindi na pag-usapan. Makalimot na yung tao doon sa nakawan, sa ghost projects. Ito pa. Tingnan natin mabuti ito, ha? Ombudsman Remulla sabi, nakita ko po ito sa Facebook, naniniwala na masyado pang maaga para husgahan kung kurakot si dating Speaker Romualdez. Diba? Ito palang kitang-kita mo na Walang gagawin itong si Boying Remulla kung hindi proteksyonan si Tommy. Tanda mo, magka-frat yan dalawa. At higit sa magka-frat. Maraming pera po ito si Saldico, ay si Martin Romualdez. Connected din po ito kay BP Sara. Nakikita nyo?
Kasi pag si VP Sara, pagka naakusahan to si Romualdez, everything will fall down. At mananaig si VP Sara. Posibleng maipalit nga si VP Sara. So Boying will not allow that. He is not stupid to allow that. Kaya nga tama yung naririnig ko sa taong bayan na ito si Boying ay katulad nito sinasabi niya, masyado pang maaga para husgahan kung kurakot si dating Speaker Romualdez. It's not, the issue here is not early. Hindi yung maaga. Kasi kahit na may lumabas na mga ebidensya kay Tambi ay hindi mo iimbestigahan, hindi mo kakasuhan, hindi mo ipakukulong. Hindi to dahil maaga pa. Itinuturo na nga si Tambi. Ilan na ang nagturo kay Tambi? Ayaw nyo pa rin imbestigahan. Dahil sinasabi nyo, yung salaysay ni Gutesa at saka ni Saldico ay hindi nagka-count dahil hindi naman nasumpaan. Yung kay Gutesa, mali naman ang pagkakasumpa patungkol doon sa notaryo na hindi naman talaga kailangan. Di ba yan ang palusot nito? Pero may nagsabi sila ang pork barrel king. Si Saldico, si Tambi at saka si Sandro. Hindi nyo ba makita? Hindi mo naman kailangan ng salaysay ng iba. Tingnan mo na lang, totoo ba may insertions? At lahat ng mga proyekto, majority ay napunta ng DPWH kay Tambi at kay Sandro. Doon na lang eh. Anong kailangan yung salaysay ng iba na kailangan nakapanumpa? Yan yung ginagawa nilang pang ano dyan, hindi nakapanumpa eh. Kaya nga hindi nila papayagan talaga si Saldico umuwi. Dahil pag umuwi, manunumpa na yan. They have no choice kung hindi idiin si Tambi. At pag diniin si Tambi, sigurado ituturo niyan si Bongbong Marcos. If you allow me to go down, I will let you go down also. Hindi po pwedeng hindi magdidikit-dikit yan. So, si Boying, tama yung sabi ng taong bayan. You cannot blame the people. Napoproteksyonan niya si Tambi para hindi makarating kay Bongbong Marcos. Dahil magsasalita. Kaya nga naman in full effect na yung diversion. Mga kababayan, ito po ginagawa nila. Huwag tayong papadala. Lahat po ng sikat gagamitin nila para ma-divert. It's either ibintang sa mga sikat or gamitin yung mga sikat para atakihin at magkaroon ng ibang issue. Huwag kayong papayag. Papansinin nyo ha. Una pa lang, style na nila yun. Yung may namatay sa LA, naalala nyo yun? May namatay sa LA dahil sa cocaine? Nakasama ni Lisa? Anong ginawa? Biglang pinahuli si PRRD papunta sa Dahig. Sabay na sabay po yun. I will never forget that dahil nasa Liwasang Bonifacio kami. Yan po ang usapin. Yun po ang sinasabi ng mga speaker. Doon sa rally na yun. Look at the timing. Kaya huwag tayong papayag sa ganun. Panloloko po yan. Napaka manipulative ng government ni Bongbong Marcos. But this is the good news. Wala namang naniniwala sa kanila. Kahit hawak nila ang karamihang sikat na mainstream media, hawak nila sa leeg. Yung mga nakaposisyon, hawak nila. Hawak pa nila ang pink. Pero hindi naniniwala ang taong bayan. Bumabagsak pa rin ang ekonomiya natin, ang stock exchange natin, ang investment, bumabagsak ang peso. 'Di ba? Dapat ang December tumataas ang peso, pabagsak, pabulusok. Ang trust rating ni Bongbong bumabagsak. It means wala na talaga silang tiwala kay Bongbong. And si Sara nananatiling mataas. Maingay lang sila dahil hawak nila ang mainstream media. Pero pagdating sa tao, wala na talagang naniniwala. That is something good. Kaya nga po ako hindi po magpapaulit-ulit po ako na huwag tayong papayag sa diversion. Kailangan managot tong tatlong to. Si Bongbong, si Martin, at si Saldico. Next po tayo. Ito, pakinggan natin. Nirereklamo po dito yung COMELEC. Kaya sinasabi natin, delikado po ito eh. Kasi kahit anong mangyari, dito po walang tiwala talaga ang taong bayan. Lagi nilang sinasabi, Coach, kahit malakas si BP Sara sa rating, kahit ganito, ganyan, kahit na iboto ng taong bayan si Sara, ang problema, hawak nila si Garcia. Hawak nila ang COMELEC. Yeah. Talagang, ang sabi sa amin, wala talagang plano si Bongbong Marcos bumaba sa 2028.
Kung hindi niya man maulit yung ginawa ng tatay niya na 20 years, kailangan yung ilalagay niya ron. Talagang tao niya. Pakinggan po natin to. Bitbit ang mga aligasyong malawak, garapal at dokumentadong irregularidad. Muling iginit ng PDP Laban ang kanilang reiterative request, isang formal na pag-uulit ng kahilingan para sa agarang investigasyon sa umano'y pagkakasangkot ng COMELEC sa mga anomalya noong Mayo 2025 national and local elections, pati na Yan. sa Bangsamoro Polls. Yan, dapat talaga maimbestigahan nitong COMELEC na ito. Dahil pag ito, I'm really looking forward na ang korte ay gumalaw patungkol dito. Hindi po matatapos ang problema natin. Ang taong bayan, wala nang tiwala sa COMELEC at ipaghahalal tayo ng hindi naman ibinoto ng taong bayan, delikado po talaga. Magkakaroon po tayo ng constitutional crisis. Kaya importante itong ginagawa ni Atty. Torion. This is something serious, mga kababayan ko. This is very dangerous. Okay? Kitang-kita natin bakit si Bam, si Kiko biglang lumusot. Si Bong Revilla biglang nalaglag. Si Amy biglang umakyat. Ang dami. Doon na lang daw, di umano sa Cavite. Isipin mo, si Bong Revilla natalo. Cavite, teritoryo nila yan. Talo sa boto, doon pa lang makikita na natin. Pati itong mga Duterte, yung mga kandidato ng Duterte, ang lakas po. Ang lakas po nila. Ang dami ng galit na galit kay Bongbong Marcos. Marami pa dapat nakalusot na nasa Duterte ni. Ayon kay Attorney Israelito Pitorion, legal counsel ng partidong PDP Laban, walang naging aksyon ang Senado sa kanilang unang kaparehong kahilingan na isinumite noong Agosto. Na mabigyan po ng kaukulang investigasyon yung irregularities po noong 2025 national and local elections. Kaya para po mapagtuunan ito ng pansin ng ating Senado at maimbestigahan kung ano po yung mga nagagawang kabilagruhan noong nakaraang eleksyon. Alam mo, sa akin lang, Atty. Torion, hindi naman ako abogado. Hindi ko alam kung saan talaga ito dapat isampa. Pero sa akin lang, if I may, sabi ko nga, hindi naman tayo magaling sa batas, di ba tayo abogado? Pero kung sa Senado ito isasampa, hindi ito papansinin. Remember this, lumusot din si Tito Soto at saka si Lacson, wala naman din sa survey. Di ba? So, pag pinaimbestigahan to ni Tito Soto, para silang nag-suicide. And kitang-kita naman natin kung ano ang galaw ni Tito Soto at saka ni Ping Lacson sa Senado. Talagang pagkakampi nila, pagtatakpan nila. All the more yung sarili nila. Kung kakampi nga lang nila, pinagtatakpan nila kahit mali Yung sarili pa nila, hindi nila pagtakpan. So, kung sa Senado ito, baka Atty. Torion, hindi ito umusad. Dapat siguro ito sa korte. Yun lang naman ang sa akin, Ipinunto rin ni Attorney JB Hinlo na mahalagang maimbestigahan ng COMELEC upang masigurong malinis at tapat ang mga susunod panghalalan. Sa isang demokrasya, dapat ang susunod na eleksyon, lalo na ito'y presidential election sa 2028, ay dapat maging malinis at katanggap-tanggap sa mga Pilipino. Giit ni Torion na hindi ito simpleng reklamo. Ito anya ay usaping tumatama sa puso ng demokrasya at posibleng nakaapekto sa tunay na boses ng mga botante. Yun ang importante. Yung talagang uupo ay may mandato galing sa taong bayan. Yung uupo ay talagang boses ng taong bayan. Hindi yung boses lang ni Garcia. Kasi bakit pa tayo mag-e-election kung ang masusunod lang ay si Garcia? Diba? Kaya nga dapat imbestigahan yung COMELEC. Ang daming kalokohang nangyari dyan sa COMELEC na yan. Kitang-kita naman natin asan din ang panig ng COMELEC. Isipin mo yung youth party list, 3 nakaupo. Hindi pinaupo. Diba? Doon pa lang kita na natin. Yung talo, pinaupo. Yung panalo, hindi pinaupo. Kita na natin ang panig ng COMELEC. Doon pa lang, grave abuse na ng posisyon, ng power. Itong COMELEC. Dapat talaga singilin na itong mga to. Handaan niya silang magharap ng ebidensya, pleadings at maging personal na humarap sa Blue Ribbon at Electoral Reforms Committee para tulungan ang Senado sa fact-finding at legislative process. Mayroong mga rumor na baka hindi ito pagbigyan ng pansin, pero sana naman ang taong bayan at ang bansa po ang ating iisipin dito. Kailangan meron tayong malinis na halalan para yung integridad ng ating halalan. Our people will learn to trust the results of the elections. Sa panig naman ng kampo ng Senado, inaasahang pag-aaralan ni Soto at Lacson ang dokumento, lalo parehong sensitibo at kritikal ang isyong may kinalaman sa integridad ng halalan. Sabi. Handa raw humarap sila Atty. Torion sa Senado at sa Blue Ribbon. Comedy yan.
Ginawa na nga nilang nung time show tong Blue Ribbon. Hindi na po Blue Ribbon ang tawag doon. Attorney yun. Wala ka na sa uso. Pink ribbon na yun. Pinky ribbon na. Pinky ribbon na yang Blue Ribbon, hindi na Blue Ribbon. Hawak na yan ni hindi. Ay, wag tayong maglokohan. Sige nga. Yung totoo lang. Sa tingin nyo, lagay nyo dyan sa comment section. Iimbestigahan ba sa pangunguna ni Tito Soto at saka ni Ping Lacson, yung Comelec? Wala ka nga asahan sa Blue Ribbon. Yung bilyong-bilyong ang nawawala eh. Pinagtatakpan nila yung mastermind yung pang Comelec. Pag kinumpare mo, maliit yan. Diba? So, wala tayo asahan dito sa dalawang clown na to. Wala ka nga asahan dyan. Anyway, tama naman yung ginawa nila, Atty. Torion. They did their part. Kung talagang abusado sa kapangyarihan itong si Tito Soto at saka si Pinky Lacson, wala tayong magagawa doon. Ganun talaga eh. Of course, sila ang nakaupo. Nasa kanila ang basbas ng presidente. Ano pa magagawa natin? Next po tayo. Ito po, tingnan natin isa to sa malaking diversion. Ewan ko kung ano to, pinklawan ba to, dilawan. Pero kakaiba tong kakaiba tong kwento na ito. Medyo parang may saltik eh. Sige, diversion pa more. Bruce nilinaw ng kampo ni Bansud Oriental Mindoro Vice Mayor Alma Mirano na wala sang kinalaman sa isyu ng anomalya sa flood control project sa bayan ng Nawan. Kaninang alas 10 ng umaga nang dumating sa National Bureau of Investigation Technical Intelligence Division ang vice-alkalde kasama ang kanyang abogado na si Attorney James Licayo. Matatanda ang pinadalhan ng NBI ng Sabina si Mirano para magpaliwanag sa isyu ng obstruction of justice. Dapat December 5 ang pagtugon ni Mirano sa imbitasyon ng NBI Technical Intelligence Division pero mga abogado muna ang nagpunta dahil may lagnat daw si... Ito ang issue dito, no? Merong nahuli, naalala natin na parang taga DPWH nahuli doon sa bahay nitong si Vice Mayor Alma. Okay? So pinagpapaliwanag siya, bakit yung hinahabol ng batas nakuha, nahuli diyan sa bahay mo? Okay, pakinggan natin ang paliwanag dito si Vice Mayor Alma. Si Mirano noon. Paliwanag ng kampo ni Mirano, renter lang daw sa bahay niya sa Quezon City ang naarestong si DPWH Mimaropa Engineer Dennis Abagon noong November 23. Nakapagsumite naman daw sila ng mga dokumento na nagpapatunay na renter lamang ng bahay ni Mirano sa Quezon City si Abagon magmula pa noong October 3, 2024. Aminado naman si Mirano na naapektuhan siya ng madawit ang pangalan niya sa pagkakaresto ni Abagon. Yan, pakinggan natin umuo pa lang. Di umano, itong hinahanap ng batas doon sa bahay niya at matagal na daw October. So pinag-iinitan nga itong si Vice Mayor Alma dahil nga, yung doon napunta sa bahay, hindi natin malaman kung talaga bang matagal na umuo pa yung doon. Diba? Masyadong coincidence eh. Okay? Pwede naman imbestigahan yung mga kapitbahay siguro. Nakikita naman kung talagang October pa lang ay nandoon na yung kanilang suspect na hinahanap ng batas at bakit nandoon nga. Okay, pero pakinggan natin. Ito matindi dito. Itong sagot ni itong Vice Mayor na ito. 6 na buwan pa lang daw siyang nanunungkulan bilang Vice Mayor at baguhan pa sa politika kaya hindi pa siya sanay sa mga batikos. May pabiru pang sinabi ang vice-alkalde kung bakit siya idinawit sa issue. Narito ang kanyang pahayag. Bakit ka dinawit sa issue, Vice Mayor Alma? Ikaw pa. Of all na baguhan kang politiko. Bakit ikaw? Siguro po, mukha lang din po akong artistahin po. Yun! Serious na ubuok doon. Bang artistahin. Ano nangyayari sa mga politiko natin? Dilawang ka ba? Kasi yung suit mo dilaw eh. Ay, anong nangyayari sa mga politiko natin? Ikaw ba'y tumitira din ng cocaine? Hindi, ako yung nagtatanong lang ha. Or anong tinitira mo multivitamins? Baka nag-antibiotic ka ba? Bisayad ka. Kaya ka dahil may issue kayo di ba? Ang ginagawang diversion ng gobyerno, mga artista at mga sikat na senador. Ito naman, hindi artista pero artistahin. so ikaw ang diversion. Gago. Medyo maganda po ako eh. Yun! Pinalaki to ng nanay sa puri. Parang ako. I know what you're saying. Naisipin mo, hindi lang siya artistahin. Convince pa siya na medyo maganda siya. Sige nga, ilagay niyo, maganda ba siya? May kanya-kanya naman tayong taste, no? Pero parang hindi. Ewan ko, may iba-iba tayong taste, ha? Sige.
Ruth, yan muna ang latest mula dito sa NBI. Balik sa'yo, Ruth. Pero okay okay yung ano niya. Kasi bago siya politiko, di ba? And para nga naman umabot ka sa mainstream media, pwede kang mag-drop eh. Maraming ganyan gumagawa sila ng mga drop na mga sasabihin. Kahit walang kakwenta-kwenta, kahit malayo sa katotohanan, kailangan mag-drop ka ng mga ganyang salita. Tapos mapuna ka ng mainstream media. Baka mamaya sikat ka na, and who knows, before we know it, tumatakbo ka na ng senador, di ba? Mataas na posisyon tinatakbuhan mo, di ba? Kanya-kanyang gimmick lang yan eh. So siguro ito gimmick. Yan ang mga politiko natin. All gimmick, all optics, no substance. Okay, next po tayo. Ito, pag-usapan natin. Dito ako tawang-tawa. Okay? Medyo, again, balikan natin yung sinasabi ko sa inyo. Bongbong Marcos is after the optics. Kaya nga labas to ng labas ngayon. Pinapakita niya na I'm in control doon sa nakawang nangyayari sa ghost projects, and at the same time, kaya siya labas ng labas sa mga videos, pinapakita niya na hindi siya addict, hindi na siyang umingiwi. Pero saglit na saglit lang yun eh. Baka pinigil lang yung panga. Pagkatapos nung cut, gawa ganun na. Or edited, hindi pa natin alam. Di ba? Dapat nga yan, nagpapa-interview siya. Hindi yung si Claire, Ate Claire na sagot sa mga media. That's sumagot siya. Kaya lang sa bagay, baka hindi siya makaharap sa camera matagal dahil hindi niya mapigilan gumalaw-galaw yung panga. Tatandaan po natin na ito'y pinagbintangan at nakikita nung kapatid niya na siya ay nagdadrugs talaga, to si Bongbong Marcos. So according to sa sister, pero kung ikaw ay malalim sa droga, hindi mo talaga kakayaning hindi ka magdodroga. It's a way of life na. So hindi nito mapipigil yun. Nagigets nyo? So hindi po pwede na magpapa-interview to ng matagal kasi hindi niya mapipigil yung panga. Gagalaw at gagalaw yan. May sariling utak yan. Pag ikaw ay nagko-cocaine, di umano, yung panga mo gagalaw ng kusa. Pwede mo pigilin yan. Maiksi lang. Okay? Pero yan ang optics pinapalabas niya. Katulad nito, I was already a geek before the word geek was invented. Geek ka? O addict? Ang labong geek. Kasi yung mga naalam kong geek yung parang mga nerdy, yung mga ganon. Diba? Matatalino yun. Kahit weird. Diba? Parang weird. Parang medyo weird tingnan. Parang si Kiko Barsaga. Pero matatalino. Ikaw hindi weird. Hindi ka weird. Hindi ka parang geek tingnan. Pag tinignan ka, parang luto yung utak mo. Iba, nakikita nyo, iba yung parang weird, yung parang geek. Di ba? Meron kayong mga klaseng ganon. Pero pag tinignan mo naman ng grado, tatalino, ito wala. Wala talagang nakikita nyo. Ako, para sa akin, this is not to disrespect, but a classic example of parang geek na medyo, si Miriam Defensor. Pero kita mo yung utak. Parang nawiwirduhan ka kasi pero gano'n. Pero pag tinignan mo yung sinasabi, ito wala. Yung mga pinagsasabi nito wala. Lutang na si Lenny. Mas matindi ito, hindi lang lutang. Sunog ang utak. Kaya Bongbong Marcos, sino na namang may pakana bumulong sa utak mo na sabihin mo yan? Ba yun nga sinasabi kay Bongbong Marcos, hindi alam, di umano ni Bongbong, yung nakausap ko ang sabi, hindi alam ni Bongbong Marcos ang totoong nangyayari. Iba na po ang nagpapatakbo ng Pilipinas. Siya ay parang nagsasalita lang. Binubulungan lang kung anong sasabihin. Sasabihin lang kung anong sasabihin at gagawin. Kanino na namang pakanayang geek ka? Kasi ikukonek ko po ito Dahil itong issue na ito ay may connection po doon sa gusto niyang gawing optics. Di ba lumabas siya na may mga bata, mga estudyante, kabataan. Tandaan natin, yung boto kasi ng kabataan, malaki po yan. Yung mga college and fresh graduate. From college to, pagpalagay mong 18 to 30, malaki po yung boto na yan, 18 to 30 years old. Nagkaroon ng survey. Ang gusto nila si VP Sara. So, Bongbong Marcos is trying to win that voting bracket, yung 18 to 30. Kaya nga, gumagamit siya ng mga ganiyang salita, yung geek na, para gets ng kabataan. Hindi mo maluloko yung kabataan. Una, bakit? Sila ang apektado. Pag walang trabaho, ikaw ang sisisihin, Bongbong Marcos. Ito yung mga fresh graduate. Ito yung mga nag-aanap ng trabaho. Ito yung mga nag-i-start pa lang. Pagbagsak ng ekonomiya, sila ang unang sapul.
Well, anyway, yan po yung trajectory ng optics ni Bongbong Marcos. Yan po ang binibulong sa kanya. O sige, kunin natin yung kabataan kasi nakuha na ni BP Sara. Kunin natin. Dikitan natin yung kabataan. Sa akin lang, Bongbong Marcos, kung didikitan mo yung kabataan, turuan mo na magandang asal. Baka mamaya turuan mo mag-cocaine eh. Baka lang naman, ako yung nagtatanong, wag naman sana. Ha? Wag naman, baka naman maturuan mo pa magdroga ito. Tapos paano ituturo? Or paano mag-shoplift? Wag naman. Wag mo naman sanang maturuan ng kaganon. Ha? Turuan mo ng kabutihang asal. Okay? Itong mga kabataang nakakasalumuha mo. Kung gusto mong gawing optics yan, sige, so be it. Basta importante, merong naaambag sa Pilipinas yung plano mong optics na yan. Ha? Okay. Next po tayo. Nang dahil dyan, nagalit si Lito Lapid, nagsalita na. Sabi niya, pabor ako sa anti-political dynasty. Hindi dahil last term ko na, hindi yun eh. May mga anak naman ako at may mga apo. Ha? Anong sustansya nito sinasabi ni Lito Lapid? Pero alam mo dapat palakpakan natin to si Lito Lapid. Palakpakan to dahil may boses na. Hindi nagsasalita to eh. Pambira. Alam nyo, pinupush nila tong anti-dynasty law kasi yun nga, ayaw nilang makuha ng Duterte. Ayaw nila na maraming Duterte makaupo. Baka nga itong gagawin nilang anti-dynasty law na hindi, baka lalagay nila, hindi na pwede maging presidente ang isang naging anak to the 4th degree. Hindi na rin pwedeng maging presidente. Gagawa sila ng mga batas na tatama kay BP Sara. Kasi dati namang na may anti-dynasty law eh. Bigla-bigla na lang sinulpot yan. Di ba? Dati na yan eh. Baka mamaya dadagdagan. Ako, yan ang duda ko dyan. Delikado yan, ha? Oh. Yang anti-dynasty law na yan, kung hindi target ang Duterte, it will specifically target BP Sara. Kung hindi man dahul Duterte. Baka sabihin doon, hindi na pwedeng tumakbo yung ibang mga kamag-anak. Pero kung presidente mismo, hindi na pwedeng maging presidente ang dati nang naging presidente ang tatay. Ako, tapos. Kasi kung anti-dynasty lang, hindi lang papasayan sa Congress. Bakit? Yung mga congressman, ang daming mga anak niyan, asawa, kamag-anak. Maraming mga kamag-anak yan na tumatakbo rin. So baka hindi ito aproba ng Congress. Nagigets nyo? Pero kung attack lang kay BP Sara, na bawal lang mag-ama na maging presidente, pwedeng gawin nila yun. Kasi hindi naman sila tatamaan. Nagigets po natin. Hindi tatamaan sila mismong mga congressman. Ang tatamaan lang si BP Sara. That's how desperate they are. Babantayan po natin yan. Dapat po, wag nating hayaang umabot doon. Mag-iingay tayo, pero iyan na po eh. Ang naalala ko po dito kung sino? Si Boying. Naalala nyo? Pinalutang lang nila yung usaping mag-o-ombudsman si Boying, pero tinuluyan nila. Ganyan po sila. Pag ginusto nila, palulutangin muna nila, and then they will try to observe ang magiging reaction ng taong bayan. Kaya nga, pag eto naman, pinalutang lang nila at hindi tayo pumalag, delikado po yan. Okay? Lalong-lalo na, ang nagsalita, may boses. Si Lito Lapid. Minsan lang magsalita, pagsalitain na natin ng may boses. Diba? Pero, pag pinalutang nila yan, tapos yan ay tatama kay BP Sara, ready tayo magingay. Gawin natin yung ano natin. Dahil ito ay, ulitin ko, ito ay hindi pagtatanggol lang kay BP Sara. Ito ay pagtatanggol sa paggamit sa kapangyarihan. Grave abuse of power ang ginagawa ng gobyerno dahil gusto lang nilang manatili sa power. Hindi dahil sa concern sila sa taong bayan. Gusto lang nilang manatili sa pwesto. Kung hindi man sila personally, yung mga bata nila gustong maupo. Dahil alam naman natin malakas si BP Sara. Diba? Patuloy tayo maging mapagmatsyag mga kababayan kung mapatuloy tayo magbantay patungkol dito. Okay? So, wag nating kakalimutan. Pero ang labo mo talaga, Lito Lapid. Dapat, alam mo, hindi ka na naging senador. And sabi, hindi coach, maraming nagagawa yan sa Pampanga. Hindi dapat sa Pampanga na lang siya. Para ka nag-apply na karpintero, hindi ka naman parang marunong magkumpuni ng bahay. Marunong ka gumawa ng kotse. Dapat doon ka, nagmekaniko ka. Parang ganun eh. Diba yung sinasabi, hindi coach, huli maraming nagagawa yan sa Pampanga. Ba't sa Pampanga? Hindi dapat nag-gobernador ka doon, hindi senador. Pagdating sa senador, wala talagang silbi ito eh. Sinasabi niya, hindi naman ako magaling mag-English. Hindi po sa pag-i-English yun.
Pwede ka naman pakipakinabang eh. Hindi, tahimik ka dyan, di mo malaman kung senador ka ba o hindi. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa. Kahit ngayon, hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.